Constitutional crisis yan. Illegal yung kanilang ginawa. Mali po yun. Dapat ngayon po nagpupumilit sila na sila daw ang may hawak ng power doon sa loob ng Senate. Tandaan po natin, tatlo yung main powers ng ating gobyerno. Isa po doon ay nasa Congress at kalahati ng Congress ay nasa Senate. At malaki at consequential ang ginagawa ng Senate ngayon. Ngayon po, ang gagawin nila, ang Supreme Court daw dapat ang mag-decide kung tama o hindi yung ginawa nila at Supreme Court ang magde-decide kung nakanino na yung power ngayon. Nasa side ba ni Cayetano or nasa side ng grupo ni Gatchalian? Meron po talagang crisis na nangyayari kasi on the one hand, ayaw ng grupo ni Gatchalian na magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito. O, di ba? At ngayong araw na ito, gusto ng grupo ni Cayetano kasama na si Marcoleta na gumawa ng Blue Ribbon hearing. Therefore, pipigilan mo ba yung mga senador na nasa Cayetano Block na pumasok ngayon? Pipigilan mo ba yung kanilang mga resource persons na pumasok ngayon? Pipigilan mo ba sila na mag-conduct ng mga hearings on their own? Wala namang ganon na provision doon sa ating konstitusyon na pwede mong pigilan. So since bawat grupo ngayon ang nagki-claim ng kanilang rightful power to hold yung mga hearings, wag dapat kahit sino sa kanila hindi ayaw magpapigil. Bilang isang abogado rin, ano ho yung masasabi po ninyo hinggil nga dito sa biglang pagbabago ng liderato dyan po sa Senado? Pinagbatayan po nila yung kaso po ng Abilino versus Cuenco na kung saan may 12 senador na nagkaroon po daw ng quorum. Mali yung ginawa nila kahapon dahil ayon sa ating konstitusyon, for a Senate to do business, ibig sabihin including para palitan at i-declare na vacant lahat ng mga committee ay dapat 13, majority. Sabi nila, mas mababa daw yung majority kasi daw hindi dapat 24 yung pagbabasehan na bilang, ang dapat daw nabasehan na bilang ay 22. Kasi daw yung dalawa ay hindi na effective and functioning member dahil hindi daw sila mahagilap. Pero mali po yun, doon po kasi sa Cuenco na case, parang ganitong nangyari din. Si Abilino, siya yung Senate President, tapos si Cuenco, siya yung parang si Gatchalian ngayon. Pinalitan nila si Abilino. Kaso nga lang, yung part ni Cuenco noon, 12 lang sila. Ngayon, ang ginawa ng Supreme Court para makalusot sila kasi yung isa sa majority noon nasa states, therefore, ang bilang is bawasan ng isa, kaya yung 12 pwedeng majority na. Kasi daw yung isa ay nasa ibang bansa. Kasi sabi ng Supreme Court, kapag less than quorum ka na nag-ooperate, hindi ka pwedeng makapag-conduct ng business. Pero ang pwede mong gawin, kahit less than quorum kayo, pwede kayong mag-compel ng kasama ninyo na mag-attend. And that is through the issuance of warrant. Kaso nga lang, since yung isa sa majority noon ay nasa ibang bansa, hindi siya makompel ng warrant. Therefore, ang pagbabasehan dapat daw ng quorum ay dapat bawasan. So yung 12 noon ay pwedeng maging majority. Ngayon, hindi pwede kasi yung sinasabi nila na hindi mo pwedeng makompel si Jinggoy at si Bato na mag-attend ay hindi po totoo yun kasi nasa konstitusyon natin na pwede mo pa rin silang isyuhan ng warrant. Yung 12 noon na nag-convene yesterday is minority iyon. Ang pwede na lang gawin sana ay mag-issue ng warrant para makompel yung members na mag-attend. So, pwede mo pa rin ibilang na 24 kasama si Jinggoy at si Bato kasi in the first place, hindi applicable yung Cuenco case kasi wala naman sa labas ng Pilipinas si Bato, hindi nila na-establish iyon. Ganon din si Jinggoy, nasa loob ng Pilipinas yun. At si Jinggoy, kahit detain siya, pwede mo siyang mawarrant kasi yung warrant of arrest na i-issue ng Senado ay parang warrant din yan ng ibang court. Kasi meron pong mga akusado sa mga cases na maraming kaso. For example, kapag i-analogize natin, ang isang accused kapag nakulong na siya by virtue of a warrant ng isang court tapos may isang warrant siya sa kabilang court, magko-coordinate lang yung dalawang court tapos i-assist mo lang yun. Sasamahan mo lang siya sa korte para mag-attend sa ibang venue na court. Ganyan din po ang pwedeng gawin nila sana pagdating kay Jinggoy. Nag-issue dapat sila ng warrant, makipag-coordinate sila sa detaining facility tapos i-assist lang siya para mag-attend at mag-submit doon sa warrant na in-issue ng Senate. At ganoon din dapat yung ginawa nila kay Bato. Dapat inattempt muna nila na i-serve yung warrant at mayroong return yung Sergeant at Arms na nawawala talaga si Bato or dinenay niya or dinecline niya na mag-heed doon sa warrant. Hindi po na nila pwedeng sabihin na meron na talagang chismis na nagtatago si Bato kasi in the first place, hindi naman sila nag-attempt na maghanap at mag-serve ng warrant. At so ibig sabihin, attorney, hindi po, illegal yung ginawang quorum. Hindi valid yung quorum na ginawa po ng minority kahapon.
At kung ihahambing din po natin sa kaso dito kay Avellino versus Cuenco case na pinagbatayan nga ng minority kahapon, ongoing ang session ata that time. At dito parang iba yung sitwasyon. Tama ba, attorney? Ongoing yung session that time at nag-walk out yung majority. And sabi ng minority, pwede kami na yung bagong majority kasi nag-walk out sila tapos mag-recount tayo ng quorum. Yun, pinasagot nila yung Supreme Court. Actually, kapag babasahin mo yung case, parang binigyan lang ng palusot yung Cuenco side at that time eh. Kasi yun nga, nagkagulo doon sa Senate tapos sabi, since hindi mo na, kasi pwede mo dapat makompel po kasi lahat yung mga majority or ilan sa majority na bumalik doon sa session hall para mag-attend at magkaroon ng quorum. Tapos pero since sabi ng Supreme Court na since yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa, hindi mo makakompel, baguhin natin yung reckoning number by which mabibilang mo yung majority kaya pinagbigyan na nila yung 12. Pero this time hindi natin pwedeng mai-compare kasi within the jurisdiction naman ng Pilipinas, si Bato at saka si Jinggoy. In other words, stated differently, hindi mo na-establish na outside sila ng jurisdiction ng Pilipinas na hindi mo na pwedeng ma-enforce yung warrant. Kasi po, yun ang kailangan nating intindihin kasi yung enforcement ng warrant, yung issuance ng warrant ay constitutionally provided po yan. Yan po yung remedyo ng konstitusyon kapag absent yung mga members ng Senate. So yun po ang titignan mo. Pwede ka bang mag-issue ng warrant or ma-enforce mo ba yung warrant dito sa Pilipinas? Kapag hindi mo ma-enforce yung warrant against a member, doon mo lamang babawasan ang number. Dito po sa kaso natin ngayon, dito sa sitwasyon sa Senate, hindi nila na-establish na hindi nila kayang i-enforce ng warrant. For all we know, si Bato, nasa bahay lang siya sa address niya, sa official address na, hindi naman nila inattempt na mag-serve doon. And si Jinggoy, alam naman nila kung nasaan si Jinggoy. At practice naman talaga sa mga different venue ng course kapag maraming warrant, ay pwede mo talagang hiramin yung isang nakadetain na tao kasi hindi pa naman siya nagsiserve ng penalty at besides yung penalty at since hindi pa siya convicted at wala pang penalty naman na disqualified siya na mag-serve as a senador, pwede mo talaga siyang dalhin na pumunta doon sa venue mo. Opo. So, anong tawag mo sa ginawa po ngayon ng ginawa ng minority kahapon doon sa Senado? Constitutional crisis yan. Illegal yung kanilang ginawa. Mali po yun. Dapat ngayon po nagpupumilit sila na sila daw ang may hawak ng power doon sa loob ng Senate. Tandaan po natin, 3 yung main powers ng ating gobyerno. Isa po doon ay nasa Congress at kalahati ng Congress ay nasa Senate. At malaki at consequential ang ginagawa ng Senate ngayon. Ngayon po, ang gagawin nila, ang Supreme Court daw dapat ang mag-decide kung tama o hindi yung ginawa nila at Supreme Court ang magde-decide kung nakanino na yung power ngayon. Nasa side ba ni Cayetano or nasa side ng grupo ni Gatchalian? Meron po talagang crisis na nangyayari kasi on the one hand, ayaw ng grupo ni Gatchalian na magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito. O, di ba? At ngayong araw na ito, gusto ng grupo ni Cayetano kasama na si Marcoleta na gumawa ng Blue Ribbon hearing. Therefore, pipigilan mo ba yung mga senador na nasa Cayetano Block na pumasok ngayon? Pipigilan mo ba yung kanilang mga resource persons na pumasok ngayon? Pipigilan mo ba sila na mag-conduct ng mga hearings on their own? Wala namang ganun na provision doon sa ating konstitusyon na pwede mong pigilan. So since bawat grupo ngayon ang nagki-claim ng kanilang rightful power to hold yung mga hearings, wag dapat kahit sino sa kanila hindi ayaw magpapigil. So, I think dapat patuloyin natin silang Marcoleta, yung kanilang mga invited guests na mag-conduct ng hearing ngayon and tignan natin kung sino ang isusustain ng Supreme Court. Kaso nga lang po kasi hindi natin pwedeng sabihin na mag-status quo tayo or status quo ante or status quo ang gawin natin or sundin natin yung nangyayari ngayon na walang banggaan between the two factions. Kasi po, ang Supreme Court, ang tagal niyan mag-decide, alangan naman maghintay tayo ng maraming araw bago natin pabayaan na mag-function yung mga committees and yung plenary ng Senado. Ngayon po, mahirap po talaga kasi magbabanggaan yung dalawang grupo. Kapag hindi po magkakaintindihan yan, baka mag-lead po talaga ito sa malawakang kaguluhan sa ating bansa. Baka magkaroon ng people power at baka magkaroon pa ng violence dahil hindi po malinaw kung nakanino yung power. On the one hand, bawat side nakiklaim sila na nasa kanila daw yung power. Yan po ay recipe for disaster and revolution.